May dala kang pasanin na hindi pakiramdam na biglaan lamang at ang bigat nito ay nagpapakaraming tunog sa mga karaniwang araw kaysa dati. Maaaring gumising ka na may pakiramdam na may mahalagang bagay na humahamon sa iyong buhay. Pagkatapos ay gagastusin ang natitirang bahagi ng umaga sa pagtatangkang huwag itong pansinin habang ang iyong puso ay paulit-ulit na bumabalik sa parehong tanong. Ang ganitong panloob na pagpipigil ay makapagpabigat kahit sa pinakasimpleng gawain dahil ang isip ay naghahanap ng mapa at ang kaluluwa ay naghahanap ng direksyon. Ang araw na ito ay hindi tungkol sa paghabol sa perpektong paliwanag, kundi sa pagkilala na ang hapdi na nararamdaman mo ay maaaring tumuturo sa isang mas malalim na tawag. At kung ikaw ay nagtatanong kung may paraan upang maunawaan ang panahong ito nang hindi naliligaw sa takot, ang The Call of the Chosen, a 30-day journey ay makakatulong upang matukoy mo kung ano ang pinagdadaanan mo at kung bakit ito mahalaga. Kaya pumunta sa itaas ng mga komento at i-click ang link sa nakapin na komento. Ang kalituhan ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Madalas itong lugar kung saan nagsisimula ang tapat na kalinawan. May mga pagkakataon kung saan ang isang tao ay patuloy na gumagalaw, patuloy na naglilingkod, patuloy na nakangiti sa labas. Gayunpaman ay may pakiramdam pa rin ng tahimik na tensyon sa ilalim ng lahat. Maaaring ginagawa mo ang inaasahan sa iyo, ngunit sa loob ay alam mong may kulang. May hindi pa natatapos o may hinihintay na pangalanan. Ang tensyong iyon ay maaaring manatili sa katawan tulad ng isang bukol sa tiyan o pagkikipig sa dibdib, lalo na kapag hindi mo masabi kung ikaw ay pinapabagal, pinapalayo o inihahanda. Ang kaaway ng kapayapaan ay madalas na hindi ingay, kundi ang kawalan ng katiyakan na nananatiling hindi malutas ng matagal. Ang mahalaga ngayon ay hindi ang pagpapanggap na okay ka, kundi ang pagkatuto na magbigay pansin sa kung ano ang itinuturo sa iyo ng bigat na ito. Kapag tumigil ka na sa pagwawalang bahala sa senyales, maaari kang magsimulang marinig ang mensahe, at ang mensaheng iyon ay makapagpatnubay sa iyo tungo sa mas matatag na paglakad. May ilang panahon na dumating ng tahimik, gayunpaman binabago nila ang paraan ng iyong paghinga sa isang silid. Nagluluto ka pa rin, sumasagot sa mga mensahe at namamahala ng mga tungkulin, ngunit ang iyong pansin ay paulit-ulit na nalilipat sa parehong panloob na hapdi, na parang ang iyong espiritu ay nakatayo sa isang pintuan at hinihintay na may magbukas nito. Kaya ang ganitong uri ng araw ay maaring magmukhang personal. Hindi lamang ito humihingi ng pagtitiyaga, humihingi ito ng pagtuklas. Ang maling pagpapakahulugan ay makapagpalit ng paghihintay sa pagkawala ng pag-asa, habang ang tamang pagpapakahulugan ay makapagpalit ng paghihintay sa pagkamatura. Hindi ka hinahangad na gumawa ng katiyakan. Inaanyayahan ka na mapansin kung ano ang nabubuo sa iyo, kung ano ang natatapos at kung ano ang nagsisimulang magkaroon ng hugis sa ilalim ng ibabaw. Ang pagkilala ang unang awa dahil sa sandaling mailarawan mo ang panahon, titigil ka na sa pakikibaka sa mga anino. Kapag ang buhay ay tila malabo, ang mga tao ay madalas na sinusubukang ayusin ang pakiramdam sa pamamagitan ng pagiging abala, mas mahabang pag-scroll o pagpapaliwanag sa sarili tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob. Ngunit ang kawalan ng katiyakan ay hindi nawawala dahil lamang tinakasan mo ito ng ilang oras. Hinihintay nito ang katahimikan at pagkatapos ay muling nagsasalita sa pamamagitan ng pagkapagod, pagkalibang at ang pakiramdam na ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng iyong sariling potensyal. Maaring mayroon kang mga tanong kung bakit nagbago ang bilis, kung bakit ang mga pinto ay tila mas makitid, o kung bakit ang pananalangin ay tila higit na pakikinig kaysa pagsasalita. Hindi yon kabiguan.
Ito ay senyales na ang iyong kasalukuyang paraan ng pagpapakahulugan sa sandali ay masyadong maliit para sa katotohanang ipinapasok mo. Ang mas matalinong tugon ay ang pagbagal ng sapat upang makapagbigay pagkakaiba sa pagitan ng takot at direksyon. Ang iyong tinatawag na pagkaantala ay maaaring paghubog. Ang iyong tinatawag na katahimikan ay maaaring imbitasyon. At ang pagkakaibang iyon ay nagpapabago ng lahat. Ang sakit ng isang malabong panahon ay hindi lamang sa pakiramdam na mabigat ito, kundi sa pagkakataong makapagpahina ito ng iyong tiwala sa iyong sariling pagbasa ng katotohanan. Isang araw ay may pakiramdam kang puno ng pag-asa. Sa susunod na araw ay parang ikaw ay nakatayo habang ang lahat ay umaasenso. Ang pag-uugalong iyon ay makapagpabagal sa iyong espiritu hanggang sa magsimula kang magtanong kung may nakakaligtaan kang malinaw na bagay. Hindi ka nag-iisa sa lugar na iyon at hindi mo kailangang mahiyang naroon ka. Maraming tao ang nagkakamali na ang kanilang kawalan ng katiyakan ay kahinaan nang sa katunayan ay doon nagsisimula ang mas malalim na pag-unawa. Ang The Call of the Chosen, a 30-day journey, ay nag-aalok ng praktikal na paraan upang kilalanin kung ano ang ginagawa ng paghihintay na ito sa iyong buhay upang maunawaan mo ang pagkakaiba sa pagitan ng isang saradong pinto, isang bagong simula, at isang panahon ng muling pagtatayo. Kung nais mo ang ganitong uri ng kalinawan, pumunta sa itaas ng mga komento at i-click ang link sa nakapin na komento. Sa sandaling tumigil ka sa paghuhula, ang iyong puso ay sa wakas ay makapagpapahinga ng sa Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. makapakinig. Minsan ang pinakamalakas na emosyon ay hindi nagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng luha. Dumating ito bilang mapagkumot na pagkapagod, paulit-ulit na tanong at ang kakaibang pakiramdam na ang iyong buhay ay nagsasalita ng wika na hindi mo pa natutunan. Maaring tignan mo ang iyong schedule at makita ang mga karaniwang gawain, ngunit sa ilalim nila ay may mas malalim na hapdi para sa kahulugan. Ang hapding iyon ay hindi doon upang ipahiya ka. Nandoon ito upang imbitahan ka sa pagkatapatan. Kapag ang mga tao ay sapat ng nagwalang bahala rito, nagsisimula silang gumawa ng mga desisyon mula sa pangingamba sa halip na karunungan at halos palaging ito ay nagdadagdag ng kalituhan. Ngunit kapag hinaharap mo ito ng mapayapang pag-aalala, matutuklasan mong ang panahon mismo ay hindi iyong kaaway. Ang tunay na panganib ay ang pagmamadali sa paglampas ng aral bago ito matapos magsalita. Ang iyong susunod na hakbang ay hindi kailangang dramatiko upang maging tapat. Kailangan lamang nito na maging malinaw. Ang katotohanan ay ang maraming tao ay hindi naliligaw dahil wala silang pagnanasa, kundi dahil sinusubukan nilang bigyang kahulugan ang isang banal na panahon gamit ang isang nagmamadaling isip. Nais nila ang isang mabilis na sagot para sa isang bagay na maaring nangangailangan ng mapagtiyagang pag-aalala.
Ang pagkamatulungin na iyon ay makapagpagalit sa puso mula pag-asa patungo sa takot at pabalik, tulad ng kamay na nakahawak sa kalan dahil hindi ito makapagpasya kung ang init ay para sa pagluluto o babala. Kung patuloy kang tumutugon sa init nang hindi nauunawaan ang layunin nito, masisira mo ang lakas sa pagtutol. Ngunit kung matututo ka kung ano ang ginagawa ng init, mananatili kang naroon ng walang paniking. Ito ang uri ng kapayapaan na hindi nagwawalang bahala ng katotohanan. Nakikita nito ang katotohanan ng malinaw at pinipili pa rin ang pagtitiwala. Ang nagpapakahalaga sa sandaling ito ay hindi ang dramatikong pakiramdam nito, kundi ang direksyong inaanyayahan nitong tahakin mo. Kapag ang isang tao ay nakaramdam na ang buhay ay nagbabago, ang tukso ay ang paghiling ng agarang patunay. Gayunpaman, ang ilan sa mga pinakamakahulugang patnubay ay dumarating ng dahan-dahan sa pamamagitan ng paulit-ulit na impresyon, mga pinigil na pinto at tahimik na paniniwala na lumalago ng mas malakas sa paglipas ng panahon. Kung ikaw ay nagtatanong, kung ikaw ay nakalimutan, ang sagot ay ang pagtingin ng mas malalim kaysa sa ibabaw ng mga pangyayari. Ang ibabaw ay makapaglinlang sa iyo. Ang mas malalim na gawain ay madalas na hindi nakikita bago ito makikita. Patuloy na magbigay pansin sa mga lugar kung saan ang iyong kapayapaan ay bumabalik at sa mga lugar kung saan ang iyong espiritu ay kumukontrata. Ang mga senyales na iyon ay mahalaga. Inilalatag nila kung ang takot ay nagsasalita ng mas malakas kaysa karunungan. I-type ang 1111 sa mga komento bilang simpleng senyales na handa kang mapansin kung ano ang inihahayag ng panahong ito at pagkatapos ay bumalik sa mensahe. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan ang isang numero. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng maliit na panlabas na tugon sa isang panloob na pagkilala. Minsan ang maliit na kilos na iyon ay nakakatulong sa iyong puso na bumagal ng sapat upang matanggap ang kung ano ang iyong ipinaglalaban. Hindi ka papasok sa pamahiin. Nagsasanay ka ng pag-aalala. May pagkakaiba sa pagitan ng pagdadala-dala at pagiging pinatnubayan, at ang pagkakaibang iyon ay nagiging mas madaling makita kapag tumigil ka sa pagpupumilit na bigyang kahulugan ang bawat pagkaantala bilang pagtanggi. Ang isang pagkaantala ay maaaring isang paghinto na sumasanggalang sa iyo. Maaari rin itong maging paghinto na naghahanda sa iyo. Ang katawan ay nakararamdam ng strain ng hindi pagkakaalam dahil ang kawalan ng katiyakan ay madalas na lumalabas bilang nakapikit na panga, mababaw na paghinga o mapagkumot na pagtulog. Maaaring maramdaman mo ang strain na iyon nang walang mga salita para rito. At eksaktong ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakararamdam ng pagkapagod sa mga panahon ng paghihintay. Ang mahalaga ay ang pagkatuto na tumugon ng hindi nangiging walang pakiramdam. Maaari kang maging seryoso tungkol sa iyong buhay nang hindi pinamamahalaan ng alarma. Maaari kang magtanong ng mga mabuting tanong nang hindi inaakusahan ng Diyos ng kawalan. Doon lumalago ang katatagan. Kapag ikaw ay namumuhay sa ilalim ng presyon ng masyadong matagal, ang iyong imahinasyon ay nagsisimulang punan ang mga patlang ng pinakamalalang posibleng kwento. Ang isang tahimik na panahon ay nagiging pag-iwan. Ang isang saradong landas ay nagiging kahihiyan. Ang isang mabagal na sagot ay nagiging patunay na walang magbabago, ngunit ang takot ay madalas na mahinang tagapagbigay kahulugan. Kinukuha nito ang isang maliit na piraso ng ebidensya at bumubuo ng isang buong hatol sa paligid nito. Ang mas matalinong lapit ay ang pag-urong at pagtatanong. Kung ano ang sinasabi ng buong pattern, hindi lamang ang pinakamalakas na sandali. Ang buong pattern ay maaring magpakita na ikaw ay pinino,
hindi pinapawi. Maari nitong ipakita na ang iyong bilis ay nagbabago dahil ang iyong layunin ay nagbabago. Hindi nito ginagawang walang sakit ang paghihintay, ngunit ginagawa nitong may kahulugan. Ito ang punto kung saan ang maraming tao ay nagiging matigas o nagiging mas mapagmasid. Ang pagiging matigas ay nagsasabi, kung hindi ko ito makontrol, titigil na akong mag-alala. Ang pagiging mapagmasid ay nagsasabi, kung hindi ko ito mapilitan, matututo ako dito. Ang ikalawang posisyon na iyon ay may halaga dahil nangangailangan ito ng pagpapakumbaba. Hinihiling nito na aminin mo na ang iyong unang pagpapakahulugan ay maaring hindi tama. Gayunpaman, ang pagpapakumbabang iyon ay nagiging pinto ng karunungan. Ang parehong panahon na nakakainis sa iyo ay maaari ring magturo sa iyo kung paano makinig ng mas malalim, pumili ng mas maingat at tumugon ng may mas kaunting paniking. Ang pakiramdam na pagkaantala ay maaaring maging lupa kung saan ang iyong susunod na tapat na hakbang ay nabubuo. At kung ikaw ay nakaramdam ng pag-iisa sa prosesong iyon, kailangan mong malaman na hindi mo kailangang i-decode ito gamit lamang ang iyong kutob. Ang The Call of the Chosen, a 30-day journey ay nilikha para sa tagapakinig na nakaramdam na ang buhay ay nagsasalita ngunit kailangan pa rin ng tulong upang kilalanin ang pagkakaiba sa pagitan ng paghihintay, paghahanda, pagsasara at isang bagong simula. Maraming mambabasa na dumating na naliligaw o pagod na sa paghihintay ay nagsabi na ang material ay nakatulong upang mas malinaw na maunawaan nila ang kanilang panahon, ayusin ang kanilang mga pananalangin, o itigil ang pagpapakahulugan sa bawat katahimikan bilang pag-iwan. Ang ganitong uri ng kalinawan ay mahalaga dahil nakakatulong ito upang itigil mo ang pagtugon sa lahat ng bagay at magsimulang tumugon ng may layunin. Kung nais mo ang suporta na iyon, pumunta sa itaas ng mga komento at i-click ang link sa nakapin na komento. Ang iyong susunod na hakbang ay maaaring maging maingat, hindi nagmamadali. Ang susunod na tapat na kilos ay madalas na mas maliit kaysa nais ng takot. Ang isang tao ay maaaring magtagal ng mahabang panahon na nagnanais ng katiyakan habang napapalampas ang mga tahimik na paraan kung saan ang patnubay ay nagsimula na. Minsan, ang unang senyales ay hindi isang malakas na sagot, kundi isang bahagyang pagbabago sa kung ano ang hindi na tumutugma. Ang mga pakikipag-usap ay nagiging iba. Ang mga lumang gawi ay nawawalan ng lakas. Ang mga bagay na dating nakapagpapasaya sa iyo ay nagsisimulang magmukhang manipis. Ito ay makapagpabalisa dahil tila pagkawala ng lupa nang sa katunayan ay maaaring ikaw ay nakakakuha ng paningin. Ang puso ay madalas na tumututol sa paglipat bago ito nauunawaan ito. Kaya maging mapagkumbaba sa iyong sarili kapag nararamdaman mo ang tensyon ng pagbabago. Hindi ito automatikong nangangahulugan na may mali. Maaaring nangangahulugan ito na ikaw ay hindi na ginawa para sa parehong maliit na silid na dati mong tinirhan. Ang presyo ng isang malinaw na panahon ay makapagpagawa sa iyo ng masyadong seryoso sa mga lugar kung saan kailangan mo ng katahimikan, at masyadong pasibo sa mga lugar kung saan kailangan mo ng tapang. Kaya ang pagtuklas ay napakahalaga. Hindi ka lamang sinusubukang magmukhang mas okay, sinusubukan mong gumalaw ng matalino. Kung patuloy kang nagtatanong ng maling tanong, patuloy kang mangangalap ng maling sagot. Ang mas mabuting tanong ay hindi simpleng, bakit nangyayari ito, kundi pati na rin paano ako dapat tumugon ng may pananampalataya at kalinawan ngayon. Ang pagbabagong iyon ay nagpapabago ng temperatura ng buong araw. Inilalabas ka nito sa kawalan ng pag-asa at isinusulong sa pakikilahok. Kahit ang landas ay hindi pa natatapos, ang susunod na hakbang ay maaaring mapili ng mabuti. Ang larawan na pumapasok sa isip ay isang maliit na bangka,
sa madilim na tubig na may isang lampara sa harap at ang pampang ay nananatiling nakatago sa likod ng mist. Ang tubig ay totoo, ang distansya ay totoo, at ang takot ay maaaring magmukhang totoo. Ngunit ang lampara ay sapat para sa susunod na ilang talampakan. Ganoon karaming panahon ng tawag ay gumagana. Hindi nila ibinibigay sa iyo ang buong ruta ng sabay-sabay. Ibinibigay nila ang sapat na liwanag upang makapagpatuloy nang hindi bumabangga ang kung ano ang hindi mo pa nakikita. Ang punto ay hindi ang pagpapanggap na ang mist ay nawala. Ang punto ay ang pagtitiwala sa maliit na liwanag na ibinigay sa iyo at pagpapanatili ng iyong mga kamay na matatag sa mga sagwan. Kapag ang lampara ang lahat ng mayroon ka, ang pagkamatulungin ay tuksuhin kang humiling ng liwanag ng araw bago sumikat ang araw. Maaaring naisin mo ang isang kumpletong mapa, isang kumpirmadong ruta, at isang paliwanag para sa bating detour. Ngunit ang karunungan ay bihirang dumarating sa isang dramatikong pangungusap. Dumating ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsunod, sa pamamagitan ng pagiging handa na manatili sa sandali habang ang mist ay nakababa pa rin. Ito ay maaaring magmukhang mabagal at minsan ay nagmumukhang mag-isa, ngunit ang mabagal ay hindi nangangahulugan na naliligaw. Ang bangka ay patuloy na kumikilos, ang pampang ay patuloy na umiiral, at ang kung ano ang nakatago ay hindi katumbas ng kung ano ang wala. Ang trabaho ngayon ay ang paghawak ng lampara, hindi ang pagmamaldita sa mist. Ang simpleng disiplinang iyon ay makapagligtas sa iyo mula sa isang daang hindi kinakailangang takot. May mga sandali kung saan ang katawan mismo ay nagsasabi ng katotohanan bago ang isip ay handa. Umaupo ka at napagtatanto na ikaw ay humahawak ng iyong hininga. Naririnig mo ang isang tunog at nararamdaman ang iyong mga balikat na kumikipot. Binubuksan mo ang iyong telepono at nakaramdam ng agarang pagkapagod na parang ang iyong espiritu ay humihiling ng mas kaunting ingay at mas maraming katapatan. Ang tensyong pangkatawang iyon ay mahalaga dahil ang tawag ay madalas na nagiging mas malinaw kapag ang puso ay tumigil sa pakikibaka sa bawat sensasyon. Ang isang panahon ng layunin ay maaaring magmukhang presyon dahil hinihiling nito na manatiling alerto habang ang tanawin ay limitado. Gayunpaman, ang pagiging alerto ay hindi panicking. Ito ay isang tahimik na paghahanda. Nangangahulugan ito na ikaw ay natututo na tumayo sa dilim na may sapat na tiwala upang hintayin ang susunod na sinag ng liwanag. Ang lampara sa bangka ay hindi pinahihiya ang mist. Ipinapakita lamang nito ang kung ano ang makikita ngayon. Sa parehong paraan, ang iyong kasalukuyang pag-unawa ay hindi kailangang ipaliwanag ang buong abot-tanaw upang maging kapaki-pakinabang. Kailangan mo lamang ng sapat na liwanag para sa susunod na pag-ikot. Ang susunod na pakikipag-usap, ang susunod na pananalangin, ang susunod na tapat na desisyon. Kung patuloy kang umaasa na ang buong pampang ay lilitaw ng sabay-sabay, mawawala sa iyo ang biyaya na inilalagay na sa harap mo. Ang maliit na liwanag ay hindi isang kompromiso, ito ay provision. At ang provision ay madalas na mas hindi dramatiko kaysa inaasahan ng mga tao. Ngunit mas mapagkatiwalaan kaysa sa mga pangarap na itinutayo ng takot. Kaya ang gitna ng iyong paglalakbay ay maaaring magmukhang kakaiba. Hindi ka na nasa lugar na iyong iniwan, ngunit hindi ka pa nasa lugar na nais mong mapuntahan. Ang pagitan ay makapagpagawa sa mga tao ng mapagkumot dahil hinihiling nito na tiwalaan nila ang kung ano ang hindi nila ganap na mabibigyang katotohanan. Gayunpaman, dito lumalalim ang karakter. Sa bangka, ang mga kamay ay natututo ng katatagan. Ang mga mata ay natututo ng pagtitiyaga. Ang puso ay natututo na makilala ang paggalaw mula sa ingay. Nagsisimula kang magsabi na hindi ang bawat alon ay babala.
at hindi ang bawat katahimikan ay kawalan. Ang ilan sa kung ano ang iyong kinatakutan ay mist lamang. Ang ilan sa kung ano ang iyong tinatawag na pagkaantala ay patnubay. Ang lampara ay nagniningning pa rin at iyon ay sapat ngayon. Panatilihin ang iyong pansin sa kung ano ang ipinapakita ng liwanag, hindi sa kung ano ang itinatago ng mist. Ang pampang ay maaring manatiling malayo, ngunit ang direksyon ay hindi na isang misteryo. Nakikita mo ang sapat upang malaman kung saan magsasagwan, sapat upang malaman kung ano ang dapat iiwan, sapat upang malaman kung anong uri ng tao ang kailangan mong maging upang makarating sa kabilang panig. Hindi ito nasayang na oras, ito ay banal na paghubog. Ang bangka ay gumagalaw isang sagwan sa isang pagkakataon at bawat sagwan ay mas mahalaga kaysa sa distansya na hindi mo pa nasusukat. Kumuha ng tahimik na hininga at sabihin, nandito ako pagkatapos ay patuloy. Ito ay isang simpleng parirala, ngunit maaari nitong tipunin muli ang iyong pansin mula sa takot na nagwawatak-watak nito. Ang mga salita ay hindi pumupunas ng mist, ngunit nakakatulong ito upang mahanap mo ang iyong sarili sa loob nito. Minsan iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdadala-dala at pagtuklas. Ikaw ay nasa bangka pa rin, ikaw ay patuloy na gumagalaw, at ang lampara ay sapat pa rin para sa susunod na tapat na pagpili. Kapag ang mga tao ay tumitingin pabalik sa mga mahihirap na panahon, bihirang tandaan nila ang bawat detalye ng kalituhan. Natatandaan nila ang lugar kung saan sila nagpasyang hindi tumigil sa paghahanap ng kahulugan. Natatandaan nila ang unang tapat na pananalangin, ang unang mas mapayapang paghinga, ang unang pagkakataon na aminin nila na ang pagiging hindi tiyak ay hindi nangangahulugan na iniwan. Ang pagbabagong iyon ay maaaring hindi magmukhang dramatiko mula sa labas, ngunit binabago nito ang panloob na panahon. Nagsisimula kang maging isang taong makapamuhay ng walang agarang paliwanag. Ang ganitong uri ng katatagan ay mahalaga dahil ang isang tawag ay bihirang mabuhay ng mabuti ng isang nagmamadaling puso. Ito ay pinamumuhayan ng isang pusong natutong manatiling bukas sa ilalim ng presyon. Ang lampara sa bangka ay may isang trabaho upang ipakita ang kung ano ang maaaring pagkatiwalaan ngayon. Iyon ay sapat upang panatilihing tapat ang paglalakbay. Kung ikaw ay nagpupumilit para sa mas maraming liwanag kaysa sa iniaalok ng sandali, maaari kang maging nabigo sa mga limitasyon nito. Ngunit kung tinatanggap mo ang kung ano ang ibinigay, mapapansin mo na ang landas ay hindi blangko. Bahagya, oo, ngunit hindi walang laman. Mayroong sapat upang gumalaw ng matalino, sapat upang tanggihan ang pagkawala ng pag-asa, sapat upang maalala na ang nakatago ay hindi katumbas ng walang pag-asa. Ang mabuting balita ay hindi mo kailangang maituntong ang buong mapa bago kunin ang susunod na sagwan. Kailangan mo lamang ng sapat na tapang upang sundin ang kung ano ay malinaw na. At kung kailangan mo ng isang praktikal na kasama para sa ganitong uri ng pagtuklas, dito pumapasok ang The Call of the Chosen, a 30-day journey upang maging kapaki-pakinabang muli. Tinutulungan ka nitong pag-aralan ang mismong lugar kung saan ang pagkilala ay nagiging aksyon upang makapanalangin ka ng may mas malinaw na pag-iisip at makapagpasya ng may mas kaunting panicking. Ito ang dahilan kung bakit maraming mambabasa ay bumabalik sa mga pahinang ito kapag pumapasok sila sa isang bagong panahon. Nais nila ang tulong upang matukoy ang susunod na tapat na hakbang, hindi lamang makarinig ng isa pang abstraktong ideya. Kung iyan ang kinaroroonan mo, pumunta sa itaas ng mga komento at i-click ang link sa nakapin na komento. Hayaan ang kalinawan na makasalubong ka kung saan ang mist ay pinakamakapal. Pagkatapos ay dalhin ang liwanag na iyon pabalik sa mga karaniwang sandali ng iyong araw. Ang paglalakbay ay hindi humihiling sa iyo na maging ibang tao sa isang gabi.
Hinihiling nito sa iyo na maging tapat na sapat upang mapansin ang kung ano ay nagbabago na sa loob mo. Ang mga taong tapat ay hindi nagmamadali sa maliliit na paniniwala na patuloy na bumabalik. Umupo sila sa mga iyon, sinusubukan nila ang mga iyon. Hinihayaan nilang hubugin ng mga iyon ang kung paano sila nagsasalita, gumugugol, nagpapahinga at nagpapasya. Ang disiplinang iyon ay tunog na tahimik, ngunit ang tahimik ay hindi nangangahulugan na mahina. Sa katunayan, ang tahimik na pagsunod ay madalas na may mas maraming lakas kaysa malakas na katiyakan. Ang bangka ay patuloy na kumikilos dahil ang taong nasa loob nito ay natutong magtiwala sa lampara higit sa mist. May mga araw kung saan ang distansya ay nananatiling nakakapagod at iyon ay okay. Ang pampang ay maaring manatiling nakatago pa ng ilang panahon. Ngunit ang liwanag ay nagbago na ng kahulugan ng dilim. Ginawa nitong daan ang hindi kilala mula sa isang banta. Gumawa ito ng puwang para sa tapang kung saan ang paniking ay dating naninirahan. Kaya ang gitna ng iyong kwento ay karapat-dapat na igalang. Hindi ito patay na oras. Ito ang lugar kung saan ang iyong tugon ay nabubuo. Isang matatag na pagpili sa isang pagkakataon. Kung makikita mo iyon, maaari kang huminto sa paghiling ng imposible mula sa sandaling ito. Maaari kang huminto sa paghiling na ito ay maging buong sagot nang ito ay bahagi lamang ng sagot. Ang mist ay hindi mananatili magpakailanman at ang bangka ay hindi nakadikit. Panatilihin ang iyong mga kamay sa kung ano ang totoo. Panatilihin ang iyong isip sa kung ano ang malinaw. Panatilihin ang iyong puso na bukas sa susunod na tagubilin kahit ito ay dumarating ng mahina. Ang lampara ay sapat at ang sapat ay kung ano ang biyaya ay madalas na mukhang bago sumikat ang araw. Ang bangka, ang mist at ang lampara ay hindi lamang mga larawan. Ito ay isang paraan ng pag-unawa kung paano ang layunin ay madalas na nararamdaman bago ito maging malinaw. Hindi ka nabibigo dahil ang landas ay bahagya. Natututo ka kung paano maglakbay nang hindi nadodomina ng kung ano ang nananatiling nakatago. Ang aral na iyon ay makapagprotekta sa iyo mula sa pagkamatulungin, mula sa maling konklusyon at mula sa pagnanais na sapilitan ang kung ano ang kailangang umunlad. Kapag iginagalang mo ang liwanag na mayroon ka, gumagawa ka ng puwang para sa mas maraming liwanag na darating. Maaring hindi mo pa makita ang pampang, ngunit maaari ka pa ring gumalaw tungo rito ng may dangal. Ang galaw na iyon ay banal sa sarili nitong tahimik na paraan. Sinasabi nito ang katotohanan tungkol sa iyong sitwasyon nang hindi sumusuko sa takot. Sinasabi nito na handa kang mabuhay sa lampara. Handa kang magtiwala sa susunod na ilang talampakan. Handa kang magpatuloy kahit bago lumitaw ang buong hugis ng sagot. Hindi ito isang maliit na bagay. Ito ang uri ng tapang na nagpapabago ng isang malabong panahon sa isang makabuluhang isa. Kapag ang araw ay nagmumukhang mabigat, alalahanin na kahit ang bangka ay hindi umaabot sa pampang sa pamamagitan ng pagtingin sa tubig. Umaabot ito sa pampang sa pamamagitan ng paggalaw sa pamamagitan nito. Ganoon din ang iyong landas. May magkakaroon ng sandali kung saan ang kung ano ang nakatago ay magiging nakikita, kung saan ang mist ay maglalabo at ang lupain ay lilitaw, ngunit hindi mo kailangang hintayin ang sandaling iyon upang magsimulang mabuhay ng tapat. Ang lampara ay nagtuturo na sa iyo ngayon. Igalang ito, tiwalaan ito, at patuloy na magsagwan. I-like ang mensaheng ito kung ikaw ay tumatanggap nito bilang isang tahimik na amen ng walang salita. Ang maliit na tugon na iyon ay hindi para sa pagpapakita. Ito ay simpleng paraan ng pagtanggap sa loob habang ang puso ay patuloy na nakikinig. Minsan, ang pagtanggap ay nagsisimula doon sa nakatagong lugar kung saan walang nakakasukat nito. At ang nangyayari pagkatapos
ay patuloy na umuunlad. Hindi ka ang unang tao na umupo sa isang panahon na nangangailangan ng pagtitiyaga ng hindi nag-aalok ng agarang paliwanag. Marami sa mga naglakad sa daang ito bago ka ay natutong ang katawan ay maaaring maging mas mapayapa kapag ang kaluluwa ay tumigil sa paghiling ng agarang katiyakan. Natuto sila na ang espiritual na pagkamatura ay hindi ang kawalan ng mga tanong, kundi ang pagiging handa na manatiling tapat habang ang mga tanong ay bukas pa rin. Mahalaga ito dahil ang napakalaki ng pagkabalisa ay nagmumula sa pagtatangkang kontrolin ang kung ano ang maaari lamang matanggap. Kapag niluwagan mo ang iyong hawak, kahit paano, lumilikha ka ng puwang para sa mas malinaw na pagtingin. At ang mas malinaw na pagtingin ay nagdudulot ng mas matalinong paggalaw. Ang bangka ay hindi kailangang makipag-argumento sa mist upang magpatuloy. Kailangan lamang nitong manatiling nakatutok sa tamang direksyon. Ang prinsipyong iyon ay nalalapat sa iyong buhay ng higit pa kaysa sa maaari mong mapagtanto. Hindi ang bawat hadlang ay nangangailangan ng dramatikong tugon. Ang ilan ay nangangailangan ng katatagan. Ang ilan ay nangangailangan ng pahinga. Ang ilan ay nangangailangan ng simpleng pagtanggi na bigyang kahulugan ang pagkaantala bilang pagkatalo. Ang mas marami kang mahawakan ang posisyong iyon, ang mas kaunting kapangyarihan ang may takot upang isulat muli ang iyong kwento bago ito matapos. Kung may isang tao ang pumasok sa isip habang nakikinig, ibahagi ito sa kanila bilang isang kilos ng pag-aalala. Piliin ang taong nagdadala ng sobra, ang taong nakita mo ang mukha sa iyong isip bago mo pa matapos ang pangungusap, ang taong maaring makabenepisyo ng kaunting liwanag sa isang malabong panahon. Ang pagbabahagi ay maaring maging isang tahimik na paraan ng pagsasabi, hindi mo kailangang dalhin ito mag-isa. Ito ang madalas na paraan ng paglalakbay ng paghihikayat. Mayroon ding isang mas malalim na uri ng pagtanggap na dumarating kapag tumigil ka sa pagtutol sa pagkakakilanlang nabubuo sa iyo. Nagsisimula kang magsabi na ang panahong ito ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa ibang lugar. Ito ay tungkol sa pagiging isang taong makapagdala ng kalinawan, pagtitiyaga at pananagutan ng hindi bumabagsak sa ilalim ng presyon. Ito ay nangangailangan ng tapat na pagsuko, hindi pasibong paghihintay. Nangangahulugan ito na handa kang hayaang ang proseso ay magsabi ng katotohanan tungkol sa iyo. Ang lumang takot ay nagsasabi na ikaw ay nakadikit. Ang mas matalinong boses ay nagsasabi na ikaw ay inihahanda upang makakita ng mas malinaw at tumugon ng mas tapat. I-type ang I am chosen sa mga komento kung handa kang sumang-ayon sa pagkakakilanlang hinuhubog ng Diyos sa iyo at pagkatapos ay bumalik sa mensahe. Hindi ito isang pagnanasa. Ito ay isang deklarasyon ng pagkakahanay. Sinasabi nito na tumututol kang hayaang ang kalituhan ng magbigay pangalan sa iyo kapag ang tawag ay nagsimula ng magsalita. Ang mas marami kang mabuhay mula sa katotohanan iyon, ang mas kaunting puwang ang may takot upang tukuyin ang iyong mga hakbang. May pagkakaiba sa pagitan ng pag-asa para sa kalinawan at pamumuhay na parang ang kalinawan ay hindi kailanman darating. Ang unang posisyon ay nananatiling bukas. Ang ikalawang posisyon ay nagsisimulang magsara. Kapag nanatili kang bukas, gumagawa ka ng puwang para sa patnubay na makasalubong ka sa mga paraan na hindi mo maplanuhan. Ito ay maaaring dumating sa pamamagitan ng kasulatan, sa pamamagitan ng isang pakikipag-usap, sa pamamagitan ng isang paulit-ulit na paniniwala, o sa pamamagitan ng simpleng kapayapaan na sumusunod sa tapat na pagsuko. Hindi mo kailangang pilitin ang pinagmulan. Kailangan mo lamang na manatiling bukas at tumutugon. Sa sandaling gawin mo iyon, ang iyong buhay ay nagsisimulang magmukhang mas kaunti sa isang maze
at mas parang isang daan sa ilalim ng konstruksyon. Ang daan sa ilalim ng konstruksyon ay hindi makinis at hindi ito laging maganda. Maaring may ingay, hindi tapos na mga gilid at mga lugar kung saan ang progreso ay tila hindi nakikita. Ngunit sa ilalim ng abala ay may intensyon. Ang isang daan sa ilalim ng konstruksyon ay hindi iniwan. Ito ay ginagawang magagamit para sa kung ano ang nasa harapan. Ito ay maaring sabihin sa iyo, ang mga pagkagambala, pagkaantala at hindi komportabling pag-aayos ay maaaring hindi biglaan. Ito ay maaaring mga senyales na isang mas malakas na landas ay nabubuo sa ilalim ng iyong mga paa kahit ngayon. Ang kailangan ng puso sa paglawak na ito ay hindi dramatikong pagtitiyak, kundi mapagkakatiwalaang katotohanan. Kailangan mong malaman na ang katahimikan ay hindi laging parusa. Kailangan mong malaman na ang paghihintay ay hindi laging pagkawala. Kailangan mong malaman na ang pagiging na-stretch ay hindi katumbas ng pagiging nasira. Ang mga katotohanang iyon ay hindi nag-aalis ng presyon, ngunit binibigyan nila ito ng bagong balangkas. Tinutulungan ka nitong manatiling naroon sa halip na magpanik. Tinutulungan ka nitong gumawa ng mga desisyon mula sa tahimig na paniniwala sa halip na emosyonal na pagiging buhay. Ang pagbabagong iyon ay madalas na simula ng isang bagong uri ng buhay. Maaaring marinig mo pa rin ang ingay ng kawalan ng katiyakan sa paligid mo, ngunit hindi na ito kailangang maging pinakamalakas na bagay sa silid. May mas matatag na boses na magagamit at hindi ito nagmamadali, hindi ito pinahihiya. Nagtuturo ito, kung makikinig ka ng mabuti, mapapansin mo na ang daan sa ilalim ng konstruksyon ay may mga marker na nakalagay na. Ang ilan ay nakikita, ang ilan ay panloob. Ang ilan ay simpleng lumalagong pakiramdam na hindi ka na makakabalik sa kung sino ka noon, kahit hindi mo pa alam kung sino ka nagiging. Ang pagitan na iyon ay maaaring magmukhang hindi komportable, ngunit ito ay tapat din. Ang isang bagay na hindi mo kailangan ay ang panicking. Ang panicking ay nagpapakapalabo sa daan, habang ang kapayapaan ay nagpapakita ng susunod na bahagi. Kaya huminga, mapansin ang mga marker at panatilihin ang iyong pansin sa landas na tunay na nasa harap mo. Hindi mo kailangang imbentahin ang buong hinaharap. Kailangan mo lamang na igalang ang susunod na hakbang. Ganoon kung paano. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.